Maupay nga gabi ng tanan mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa inyo rin po mga OFW. At sana saan man po kayo naroon, ingat po kayo. At mabuhay po kayo. At welcome po sa aking munting channel, Igme PH Vlog. Muli maghahatid po sa inyo ng maghahandog sa inyo ng 5 katatakutan na video. At syempre, gaya po ng dati, credit po ito ulit kay Andy the Explorer. Subscribe niyo po channel niya. At maraming salamat po sa kanya. At ano pa ba? Okay, tuloy na po natin. Naglo-loading na naman po eh. Panoorin na po natin. Matagal nang pinaniniwalaan na ang mga sementeryo at libingan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamabigat na paranormal na enerhiya. Ngunit kadalasan, sa gabi lamang natatakot ang mga tao na pumasok sa mga ito. Kaya naman walang dahilan si Alex. Siyempre, nakakatakot talaga ang sementeryo, lalo pag gabi. Kahit naman ako, lalo kung walang mga ilaw yan, yung mga poste. Hindi talaga papasok dyan. Sobrang dilim-dilim yan dyan eh. Sa isang banda kung talagang para sa sa content, siguro pwedeng pasukin, kalimutan yung takot. Kasi kaya sa akin mga ganyan horror ang yung pinapaano kong mga video ginagawa kong content. Kailangan ko yan. Siguro darating tayo dyan, baka pasukin ko rin yung ganyan mga sementeryo. Gabetti mula sa Vicaria, Brazil, upang mangamba nang bumisita siya sa puntod ng isa niyang kapamilya sa kalagitnaan ng araw. Ngunit sa mismong sandaling tumuntong siya sa loob ng sementeryo, nakaramdam siya ng kakaibang tinding pagkabalisa. Para bang may hindi nakikitang presensya na nagbabadya ng isang kakilakilabot na mangyayari. Pilit niyang isinantabi ang pakiramdam at ipinagpatuloy ang kanyang pagbisita. Ngunit habang papalabas na siya ng sementeryo, may isang bagay na gumuhit sa gilid ng kanyang paningin, isang bagay na hindi dapat naroroon. Dahil sa matinding kaba, agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Ano yan? Ano kaya yan? Mukha. Guys, may mukha sa loob ng parang to, musilay yata to. May mukha sumilip. Oh, grabe. Maliwanag pa may liwanag pa pero pwedeng yan. Pwedeng yung kasi sa kahit dito sa Manila meron yung mga nag-aalaga ng mga puntod, naglilinis. Minsan dyan na rin sila nakatira siguro isang yan, yung isa sa mga tagalinis dyan, ginawa na niyang yung bahay. Posibleng ganun. Sumilip pero ibang klase mukha, maputla Sa kanyang nakuhang video, isang maputlang mukha ang tila marahang sumisilip mula sa loob ng isang lumang nicho at tahimik na nakatitig sa kanya. Sa una, sinusubukan ni Alexander na kumbinsihin ang sarili na isa lamang itong tao na aksidenteng nakulong sa loob. Ngunit kung ganoon nga ang nangyari, bakit hindi ito humihingi ng tulong? Tama. Bakit wala man lamang itong sinasabi o anumang kilos na nagpapakitang nais nitong makalabas? Sa halip, nanatili lamang itong nakatitig, walang emosyon, walang galaw. Kung dyan na kasi nakatira yan hindi talaga yan hihingi ng tulong.
at nakabibinging katahimikan ang tanging kasama nito. Dahil sa sobrang takot, dali-daling umalis si Alexander sa sementeryo at ibinahagi ang video sa social media, umaasang may makapagbibigay ng makatwirang paliwanag. Ngunit para sa maraming nakapanood, ang maputlang mukhang yun ay maaaring hindi nakabilang sa mundo ng mga buhay. Posible raw na isa itong espiritu ng taong nakalibing mismo sa loob ng nicho. Pwede. Totoo man o hindi ang haka-hakang yun, iisa lamang ang tiyak, ang pakiramdam na may isang hindi maipaliwanag na nilalang na tahimik na nagmamasid mula sa dilim, ay isang alaalang malamang, ay habang buhay ng dadalhin ni Alex. Ang lalaki ang bumisita sa Old Finch Avenue Bridge sa Scarborough, Ontario, isang lugar na matagal nang inuugnay sa mga nakakatakot na alamat at Creepy mga ng hindi tulay, oh. maipaliwanag na pagpapakita. Ayon sa kwento Kahit ng na mga may lokal, ilaw, madilim pa rin pinaniniwala eh. ang pinagmumultuhan ng Katakot tulay pa rin. ng kaluluwa ng isang batang babae na sinasabing namatay sa trahedya malapit sa lugar maraming dekada na ang nakakalipas. May nagsasabing nasagasaan umano siya ng isang sasakyan. Wawa Habang naman. nililibot ng lalaki ang paligid, kumuha siya ng ilang Wawa, litrato pero ng ganyang tulay. tahimik. Ayon sa kanya, wala siyang nakitang kahit sino. Tahimik na lugar. Wala namang ganong dumadaan na sasakyan. Bakit magkakaroon ng ganong aksidente yung mga kasagasa? Pero na lang kung sasadyain. Wala namang gaanong dumadaan eh. Ay, wala natin sa araw kasi gabi naman yan. Kahit pa. Parang probinsya na yan eh. Ibig sabihin madalang yung mga sasakyan na dumadaan dyan. Grabe. Pero ang dilim niya, walang ilaw Creepy ng tulay. At tila ganap na walang laman ang lugar habang siya ay naglalakad. Kalaunan, umalis din siya sa tulay nang walang anumang kakaibang nangyari. Ngunit nang ibinahagi niya ang mga litrato sa kanyang mga kaibigan, may napansin silang isang bagay na hindi niya nakita. Sa isa sa mga kuha, may lumitaw na maputlang figure sa ibabaw ng tulay. Hindi ito napansin habang siya ay nasa mismong lugar. Nang palinawin pa ang larawan, Kulay puti, mas naging malinaw ang anyo nito. Mistulang isang babae na nakasuot ng mahabang puting damit. Oo. Yung mga kasalubong mo dyan Yung dilim na yan. Tapos ganyan ang itsura ng mga kasalubong mo. Tansya ko lang bahay-bahay dyan Parang liblib Pero yung mga kasalubong mong ganyan, babae pa Nakatayo ng hindi gumagalaw sa gitna ng tulay. Iginiit ng lalaki na sigurado siyang wala siyang kasamang ibang tao roon ng mga sandaling yun. Ngunit ang tanong, kung walang ibang tao sa tulay, sino o ano ang nasa likod ng figurang yun? Ang susunod na video ay ibinahagi ng isang paranormal investigator na nagtungo sa isang gusaling matagal nang inabandona at pinaniniwala ang may mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ayon sa kanyang kwento, matagal nang walang gustong lumapit sa lugar dahil maging ang dating may-ari nito ay umano'y natakot matapos ang sunod-sunod na pagpapakita ng mga misteryosong nilalang sa loob ng gusali. Sa kabila ng mga babala na yun, naglakas loob siyang pumasok at Creepy ng sinubukang building. tawagin ang anumang presensyang maaaring Madamo naninirahan doon. Halatang hindi na Sa mga pinupuntahan. unang sandali ay tila walang Halatang walang nangyayari. nakatira. Ngunit habang binibigkas niya ang isang panalangin at patuloy na tinatawag ang hindi nakikitang nilalang, bigla na lamang nagbago ang lahat. Ang lakas ni ate Namanawan ni ate. Ay, hindi lalaki. Adrian Obrador, gantang bangat. Lalaki pala to, hindi babae. Pero kahit na. Manawa si kuya. May kumakalampag Kumapalampag sa loob. Grabe, may nakaupo Nagkatakot.
Creepy na mukha, oh. Aside pa lang yan, aside pa lang yan, pero katakot na yung mukha eh. Wala na siguro pag humarap yan. Siguro kung nakutada. Madalagan siguro kay aswang siguro ito. Ay usa ka kay kita daw, nga naman nada iya ko na atop. Paano siya makakit diyan? Grabe oh. Grabe, nakatakot. Nandun talaga sa bubong oh. Parang ano lang eh, parang nangunguya ako eh lang. Grabe tong aswang na to. Takbo na siguro ako niya, ako yan dyan. Turun! Turun ka mo! Ay! Oh! Malun talaga. Habang loob. nagpapatuloy ang kanyang paggalugad sa loob ng gusali, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na kalabob ng pinto mula mismo sa kanyang harapan. Dahil dito, mabilis niyang itinaas ang kanyang paningin, at doon niya nasilayan ang isang nakapangingilabot na nilalang na kahawig ng isang aswang. Nabigla na lamang lumitaw sa itaas ng gusali bago tumalon pababa sa isang iglap. Halos mapa-atras siya sa sobrang gulat, ngunit hindi pa roon nagtapos ang bangungot. Talagang Nang magpasya siyang itsura, ipagpatuloy ang pagpasok sa loob, sunod-sunod na naman niyang narinig ang iba't ibang kakaibang ingay na tila may kung anong sumusunod sa bawat galaw niya. Panoorin ninyong mabuti ang video at husgahan kung ano nga ba talaga ang gumagala sa abandonadong gusaling yon. Turun! Turun ka mo! Katakot ng itsura. Ini saya tidak bisa mempublikasikan di bagian depannya karena yang bersangkutan meminta untuk diprivasikan, teman-teman. Nah, ini kita sudah ada di bagian pintu yang tadi kita akan coba masuk ke sana. Astagfirullahaladzim. Kalampag na naman, no? Grabing kalampag yan. Anjir, gak ada orang, geng. Lakas. Gak ada siapa-siapa di dalam sana. Isang magkasintahan ang nagpasyang magpalipas ng gabi sa isang tahimik na parke sa lungsod. Payapa ang paligid at wala silang ibang inaalala kundi ang mag-enjoy sa kanilang oras na magkasama. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pananatili, unti-unti nilang naramdaman na may kakaiba sa lugar. Bigla na lamang nakaramdam ng matinding pagkahilo at matinding kaba ang lalaki. Para bang may isang hindi nakikitang presensya ang unti-unting lumalapit sa kanila. Maya-maya pa, itinuro niya ang isang maitim na figure na nakatayo sa di kalayuan. Kahit anong ganda ng park, Hindi ito basta gumagalaw, walang tao. tahimik lamang Yung itong kayo lang. nakaharap sa kanilang direksyon, Creepy pa na rin. para bang matagal na silang pinagmamasdan. Wala ibang Ngunit tao, nang hindi sila lingunin lang ito eh. ng kanyang kasintahan, ngumiti lamang siya at sinabing nagkakamali ang lalaki. Para sa kanya, isa lamang yung basurahan na napapalibutan ng mga nakakalat na bagay sa parke. Sa kabila ng paliwanag na yun, hindi nawala ang mabigat at nakakatakot na pakiramdam. Habang lumilipas ang mga minuto, lalo lamang tumitindi ang kanilang kaba, kaya't nagpasya silang ligpitin ang kanilang mga gamit at umalis sa lugar bago pa may mas masamang mangyari. いやなんかさずっと気になってたのがさ後ろの木のところにさ人いない Nakatakutan mo. Ito kaya yun, ito? Yan kaya yung kinakatakutan nila. ああそこ曲がってちょっと歩いたら家。Uy, puto. Ayan no. Malapit lang pala sa kanila. Likod lang ng puno eh. Grabe. Takot ako. Nasa likod lang pala nila.
Grabe yung multo na yan, no? Talagang ano lang, no? Talagang ano yung dyan lang talaga sa likod eh. Pero yung hindi pa napansin niya ng ano, ng babae. Hindi nila napansin yan. Kasi kung napansin nila yan, mananakbo na yan eh. Grabe si multo. Ngunit nang balikan nila ang kanilang video, doon nila natuklasan ang isang bagay na hindi nila nakita Ayun. noong mga sandaling naroon sila. Sa mismong likuran ng babae, bigla na lamang lumitaw ang isang misteryosong figure. Kapag sinuri ng mabuti ang footage, makikita ang anyo ng tila isang babae na may napakaikling buhok. Tahimik lamang itong nakatayo, ngunit ang titig nito ay napakatalam at nakadirekta mismo sa kamera, na para bang alam nitong kinukunan siya. Ang mas nakakatakot pa rito, wala sa dalawa ang nakapansin sa presensyang yun habang sila ay nasa parke. Kaya ano nga ba ang nilalang na Grabe. nahuli ng kamera? Isa lamang ba itong ilusyon ng liwanag at anino, o isang masamang espiritu na tahimik na lumapit sa kanila nang hindi nila namamalayan? Hanggang ngayon, wala pa ring makapagbigay ng tiyak na paliwanag. Ngunit kung totoo ngang may isang nilalang na nakatayo lamang ilang pulgada sa likod ng babae. Nakakatakot isipin kung ano ang Takot yan eh, nasa likod mo lang eh. Kasi hindi nyo pa napansin. Huli na nung mapansin nyo, nung nireview nyo na lang yung video. Kasi kung ano kasi pwede silang may mangyari doon dahil kahit papaano multo pa rin yun na pwedeng makagawa ng hindi maganda yun, pwede makapanakit yun eh. ari kung lumingon siya sa tamang sandali. Isang gabi, habang solong nagkampang at namamahinga sa duyan ng Sarap ng lalaki na tulog ito ni sa gitna Kuya, ng oh. kagubatan, ay bigla na lamang itong ginising ng kakaibang ingay na kanyang narinig sa kanyang paligid. Agad siyang bumangon upang hanapin ang pinagmumula ng ingay. Habang naghahanap, mula sa mga puno nakakita siya ng isang figure na nakasuot ng puti na damit. Hinihinala ng lalaki na isa itong aswang o di kaya ay white lady. Panuorin ninyong mabuti at kayo na ang baalang humusga. Sarap ng tulog ni Kuya. Oh. Nakaduyan lang pati. May narinig siya eh. Okay, may isang si Bari Kuya. May isang pa ito aswang. Ayun o. Ayan o. Malapit lang sa kanya. Malapit lang. Parang ano to, white lady siguro to. Oo. White lady to. Oh, nawala. Guys, nawala. Ang bilis ah. Nawala. Takot na si Kuya, takot na. Nahadok man ni Maraming Kuya. salamat sa panonood. Nahadok ni Kuya. Okay. Natapos na rin yung ating pinapanood ng mga video. Ngayong gabi na to.
maraming salamat sa mga nanood at sa manonood pa lang, maraming salamat sa inyo. At sana po bago matapos yung video inyong pinapanood ay pakipindot naman yung likes button. At malaking bagay po yan sa amin ng mga content creator. At subscribe na rin po kayo sa aking munting channel. Yung mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na pa kayo. At yung mga nagsubscribe na, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga buong membro ng San Pedro Ghost Hunters, shoutout sa inyong lahat, pati doon sa kanilang mga viewers, shoutout po sa inyo. Ano pa ba? Sa mga viewers ko rin po, shoutout po sa inyo. As viewers ko na hindi bumibitaw kahit paano. maraming salamat po sa inyo. At ingat po kayo lagi. Okay. Kita-kits po tayo sa susunod na mga video aking upload. Maraming salamat po.